Tandaan, nandito yung gumawa niya. Mga Bisaya. Praise the Lord. Magandang hapon o gabi po sa inyong lahat. Yes. Ako po ay nagpapasalamat at sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito. Masabihin sa inyong lahat na kayo po ay naging ebidensya ng aking pong pagparito ay kalooban ng Panginoon. Amen. Lahat ng pabor, lahat ng magagandang patotoo, lahat ng mga ngiti, lahat ng mga pagpapakain, at lahat ng mga naranasan ko po sa inyo, pinatunayan mo lang po na ang lahat ng nangyari sa akin ay kalooban ng Panginoon. Ngayon pong gabi ay gusto ko pong magbahagi sa inyo ng mabilis na mensahe. Sapagkat ang sabi nga po nila, pag daw nagmensahe ka rito ng matagal, may tunog. Hindi ko alam kung bakit. Sige, let's go. Okay, thank you. Ang aking pong ibibigay sa inyong mensahe is all about the opportunity. Isang salita na napakaganda, at ito po yung hinango ko from the book of Ephesians. Ephesians chapter 5 verse 16 to 17. Making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Ito po yung isang mensahe, ito po yung isang salita mula kay Apostol Pablo na nagsasabi na samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon sapagkat meron siyang nararanasan. Sa kanya pong kalalagayan noon ay nakita niya na nahihirapan ng maraming Kristiyano sapagkat ang kasamahan nila at ang nakikita nila sa kanilang paligid ay mga taong gumagawa ng mga kalapastanganan. At doon nakita ni Apostol Pablo na masyadong nakukompuse ang maraming Kristiyano kung sasabay pa sila doon o hindi. Alam naman po natin, mga Kristiyano noon ay mayroong mga tinatawag na mga lumang gawi ng pagkatao. Kaya lang naging Kristiyano nga po sila at dumating na sa pagkakataong kailangan bitawan nila yung ilang mga bagay na buhay nila on the fast. At doon po sa pagkakataong yun, nakita ni Apostol Pablo that we need to adjust ourselves. At ang sabi niya, make the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. And allow me to give to you about my introduction, and I will give you the definition of opportunity. Ang sabi nga po ng Webster Dictionary, opportunity means a set of circumstances providing a chance or possibilities. Isang bagay na dapat nating maunawaan na yung daw kung pagkakataon ay isang biyaya sa atin na merong tsansa na ibinibigay na tayo daw po ay pwedeng may magawa. Kaya kapag naunawaan po natin ito, alam niyo po ba ang kahalagahan ito? Mas gaganda. If we understand opportunity in Greek words. Sinabi po ng Greek word about opportunity is kairos. Kairos means proper time but short time. This is the meaning of opportunity. Isang pagkakataon na napakabilis dumating sa iyo. Eksakto, tugma. Pero pag hindi mo naunawaan, it's all about opportunity. Mawi-waste ito. Mawawala ito. So if the opportunity knocks in our door, please grab it. Grab it. Sapagkat ako po ay naniniwala kung gaano kahalaga ang Arabian Proverbs ay makakatulong ito sa atin. Ang sabi niya po ay ganito, the four things don't come back is the spoken word, the speed arrow, the fast light, and the neglected opportunity. Ito daw po yung mga bagay na kapag nangyari na, hindi na babalik. Yung sinabi mo, hindi na babawiin yan. Kaya nga kapag may nasabi ka, nag-aaway kayong mag-asawa, nadala ka ng iyong emosyon, nagsalita ka ng mabigat, yung pala bukas mo pala, magkakampi na naman kayo, magmamahala na naman kayo, kaya lang, may nasabi ka na. Kaya nga, sabi nga po, kung ikaw ay merong galit, tampo, ano man, before you first enter, you must think maraming beses. Kasi hindi na mariretrieve yun. Hindi na mababalik yun. Kaya ingat sa salita. At ang sabi niya, meron pa raw po, yung mabilis na pana. Kapag ito'y pinakawalan mo, hindi mo po pwede mabalikin ito. Ay, hindi pala. Kasi, pero ang pinakamaganda ho dito, yung daw pong buhay na lumalampas. Kapag ang buhay na wala na, hindi na ito may babalik. Ganon din kahalaga ang opportunity. Pag ito ay dumating sa iyo at pinakawalan mo, hindi na ito kailanman
babalik sa iyo. Alam niyo ho, paborito ko pagdating sa pagtuturo ng opportunity, yung maaalala ko palagi, yung tinatawag na meron pong baliksahan ng mga sculpture na ang kanila pong tema ay kailangan lumikha sila ng kanilang obra maestra na ang pinapakita sa obra maestra nila ay ang oportunidad. So maraming sumali. Yung isa po ay lumilok ng isang bahay sa pamamagitan ng kahoy at ang kanyang obra ay isang bahay na ang pinapakita doon sa bahay na yun, every door, every windows are open. Bukas lahat. At ang sabi niya, for me, this is the real meaning of opportunity. Because hindi palaging ang pintuan at ang mga bintana ay bukas. Kaya kapag ang bahay po ninyo na magaganda ang nasa loob ng inyong mga kabahayan, binuksan ang mga pintuan, ibig nyo lang sabihin, that is the great opportunity for the thief. Nakuhanin ang lahat ng naroon sa loob. Kaya sinasarado natin yan dahil ayaw nating mawala ang mga bagay na meron tayo. Kaya ang sabi ng isa pong hurado, sabi niya, panalo ang obra mo. Meron pong isang tao ang gumawa at tumilok ng kanyang obra. Alam niyo kung anong nililok niya? Listen very carefully. Ang nililok niya ay isang estatwang tao. Pinorma niya, ito'y parang tatakbo. Pero mapapansin niyo na ito'y pinagtawanan. Bakit? Dahil yung kanyang obrang ginawa ay meron pong buhok sa may bandang unahan. Mahaba, long hair on the front of the head. Ayan. Pero pagdating sa may bandang likod, walang buhok. Kalbo. Ubaw sa Bisaya pa. Ha? At ang sabi po doon, nakita nila dahil itong formang tatakbong nililok na katulad ng tao ay nilagyan niya pa ng pakpak sa may bandang likod ng paa. Tinawag siya ng murado at sabi, will you please explain? Paano mo napatunayan na ang obra mo ay isang obra na nagpapakita ng oportunidad? Pinatunayan niya at ang sabi niya ganito, if the opportunity comes your way, and then if you don't grab the opportunity, mabilis din siyang aalis sa iyo. At pag naalala mo at naisip mo at napagtanto mo na iyon ay dakilang oportunidad para sa iyo at gusto mong habulin, sorry ka, wala ka nang hahabulin. Bakit? Kasi upaw sa likod at yung kanyang pakpak, napakabilis iwanan ka. Ha? So yun po yung isang bagay na nagpapakita na kapag ikaw ay may oportunidad, samantalahin mo. There are so many different kinds of opportunities that may come in our way. Number one, opportunity to become rich. You are in America, beloved. At alam naman po natin, pera nyo na lang sa pera ng Pilipinas, ang layo namin. Ang isa namin, 43 sa inyo. So, kapag hindi natin nag-grab ang oportunidad na ito, aba, sinamantala natin sana na tayo po yumaman. At kumisan, inaalaw ng Diyos na mangyari ito sa inyo. Kalooban ng Diyos yumaman, ang mga tiga, hope for the world. Amen. Ay, ayaw ninyo ha. Kalooban ng Diyos yumaman kayo. Amen. Ayaw kalooban yan. Pero alam niyo po ba kuminsan, nawawala yung magandang oportunidad na yan kapag hindi natin alam na ang pagkakataon na kinibigay ng Diyos sa inyo ay hindi habang panahon. Amen. May panahon na hihinto ka sa pagtatrabaho. Paano kung sa iyong pagkakataon na meron ka that God has given to you to get all a blessing from Him, pero ang ginawa mo sinayang mo, parang katulad ng mga nauso noon, nag-abroad Saudi Arabia. Yun ang style noon, di po ba? Diyos ko, pagkagaling sa Saudi Arabia, uuwi yan, akala mo may sakit na hepa. Bakit? Dahil lahat sa bahagi niya ay naninilang, ang daming tinto. Di ba ugali ng mga Pilipino pag uwi ng Pilipinas? Tatawagin ng lahat ng kumpare, kaibigan, walang gagawin kundi mag-inom. Ang katwiran kasi, ang dami niyang dulya. At ang pananaw niya, babalik pa naman ako. Pero nakalimutan niya na ang pagiging bata at ang pagtatrabaho ko minsan, merong age limit. At pag dumating na yung age limit mo na hindi ka na pwedeng magtrabaho, patay kang bata ka. At iyon ang isang kwento ng maraming Pilipino kuminsan sa Pilipinas na mayaman sana pero sinayang ang pagkakataong yumaman. Bakit? Sinayang ang lahat ng blessing sa mga walang kwentang bagay. Kaya pag may pagkakataon kang yumaman, abay grab mo. And sometimes the opportunity to have higher education attainment. Yung magkaroon ka ng
isang maganda, mataas na klase ng pinag-aralan. At minsan maraming tao nagsasayang dito, especially mga kabataan. Pinag-aaral ng magulang pero hindi nag-aaral. Hanapin mo nasaan ang bata. Sa amin po sa Pilipinas o sa atin po sa Pilipinas, napakarami, mas marami ang kabataan na nag-aaral sa mall kesa sa eskwelahan. Tatanungin, nasaan ang anak mo? Nag-aaral, pero hindi nila alam, nasa bilyaran, nasa mall, nasa sinehan. Sinasaya ko minsan pa nga niloloko pa ang magulang. Alam niyo po ba, one of my member doon sa Pilipinas ay, ang kanyang trabaho ay computer shop. Gumagawa siya ng mga invitation, ng all kinds of things about, ano ba, like example, yung mga certificate, blah, blah, blah. Alam niyo po ba, nakakita ko minsan, humihingi siya ng counsel sa akin, Pastor, ano pong gagawin ko? Ang dami pong nagpapagawa sa akin mga estudyante na gusto igawa ko sila ng resibo. Ano resibo? Dala-dala po nila yung original papers po nila. Sabi nila, Brad, pakigawa mo nga kami nito. Ano yan? Noon hindi niya naintindihan. Gawa mo lang kami nito. Maya-maya yung pala, yun yung resibo ng eskwelahan. At pagkatapos lalagyan nila ng amount, di yung hihingi nila dapat ay 2,000 lang. Gagawin 5,000. Nakalimutan ng mga tao nito na ang pagpapakahirap na ginagawa ng kanilang mga magulang ay para sa kanila. Kaya ito na ang nangyari. Tumanda ang bata. Hindi nakapagtapos. Dahil walang ginawa nung panahon ng pag-aaral, kundi lokohin ang magulang. Hindi habang panahon kaya siyang pag-aaralin. Kaya mapalat ang sino man tao, especially ang mga young and youth here in America, na merong kapabilidad na pag-aralin sila ng kanilang mga magulang. Please, if you have that kind of experience and chance, grab it. Grab it! Dito pa naman sa inyong lugar, hindi mo pwedeng makakuha na isang trabahante ka na maganda ang posisyon kung wala kang pinag-aralan. Gusto mo bang maging sikat ka at madali ang trabaho dito sa Amerika? Kunin mo ang oportunidad na magkaroon ng isang pinag-aralan na pwede kang kailanganin kahit saan kayo ba ito. Amen po ba doon? Alam niyo po ba, medyo maglalambing ako sa inyo, alam niyo po ba yung magkaroon ka ng isang mga magulang, na loving parents, responsible parents is also opportunity? Ang problema kung minsan, nalilimutan natin magparamdam ng pagmamahal. Uutusan na magrereklamo pa. Konting salita lang, mas marami pa ang salita niya. Alam niyo po ba, hanggang buhay ang inyong mga magulang, that is your great opportunity to show them that you love them so much. Kung minsan tayo, late na. Nakakita ko ng kwento sa amin sa Pilipinas, Diyos ko, tumanda ang magulang. Nasa ibang bansa sila. Alam niyo ho ba, yung lahat ng anak iniwan sa kanya, ipinagpaalaga pa sa magulang. Namatay ang nanay. Namatay! Namatay! Alam niyo po ba ang ginawa? Nang mamatay, dumating, galing po sa airport. Talaga namang Diyos ko, dala-dala po ng isang magandang sasakyan. Pagbaba, sumisigaw na. Alam niyo kung ano sigay? Inay! Inay, bakit ka namatay? Siyempre mamamatay ang tao yun eh. Bakit namatay ka? Ito na yung mga sumunod na salita. Ang dami ko pa namang plano sa'yo. Nung buhay mo ng plano eh. Nung mamatay, ang dami ng plano. Alam niyo po ba, I remember my mother. Before she died, nung ako po'y nagpapastor, kasi alam niyo naman ang pastor, palagi pong by faith yan. But one time, birthday niya, binili ko siya ng isang murahing duster sa Tagalog. Isang damit na pangnanay. Tapos ito po ay sinamahan ko ng isang bakya. 50 bakya at saka 105 na duster. Pwede na yun. Binalot ko at pagkatapos ay sinabi ko, Nay, may gift for you. Alam niyo po ba ang kanyang ginawa? Kinuha. Palihim ko siyang tinignan. Alam niyo ba ang ginawa? Talaga namang pagkasukat niya. Matigas pa yun eh. Meliston pa yun eh, ha? Sinuot yung bakya. Alam niyo po ba ang ginawa? Nag-iikot sa salamin at sinabi, oh, it's very nice, ha? Maliit na bagay pero nagpaligaya sa aking nanay. But this is my question to you, brethren. Kailan nyo huling sinabihan ng inyong mga magulang na mahal nyo sila? Kailan nyo sila ipinagbalot ng hindi man mahalaga, hindi
man malaking bagay, pero galing sa puso niyo at sinabi niyo, Nay, galing yan sa kita ko. Gusto kong iparana sa iyo. Huwag po nating mahalin ang ating mga magulang sa panahong hindi na nila mararamdaman ang sarap ng inyong pagmamahal. To have a good, caring, and loving parents is also great opportunity for you. And another one, sometimes, God given us the opportunity to have a sweet and faithful husband. Ulala. At siyempre po, pati ikaw naman, asawang lalaki, oportunidad yan na bigyan ka ng isang asawang babae na sweet at tapat sa'yo. Alam niyo po ba kung minsan, dahil kasama mo ng matagal, akala mo, baliwala na siya sa'yo. Ay kapag nilalambing, hi, sweetheart, I love you. Minsan sa amin nakakita ako ng ganyan, sinabihan ng I love you, pinagalitan pa asawa. Matatanda na tayo, koni-koni mo naman. Nung hindi naman nilambing, naghahanap at naghahabol-habol na. Alam niyo kung minsan simpleng bagay pero dapat ma-appreciate ng kahit sino man sa atin yung magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng partner sa buhay na kaya kang samahan sa lahat ng laban sa iyong buhay. Ito'y isang malaki ng biyaya ng Diyos yan sa buhay mo. Can you say a big loud amen? Napo-food Diyos ko ito. Yung magkaroon kayo ng isang loving, caring, and faithful pastor and handsome pastor. It's a great opportunity. Amen! Kaya huwag nyo nang lalabagin, huwag na kayo mag-isip. Minsan kasi problema na iba, pag may nakita ang pastor doon sa kanyang dinaluhan kinukumpara yung kanyang pastor doon sa nakita niyang pastor, minsan lang naman nagturo yun, minsan niya nakasama yun, pagkatapos sinabi niya, mas magaling yun kaysa sa pastor ko. Hindi! Dahil makikilala mo lang ang pastor pag kinasama mo na yan ang matagal sa loob ng simbahan. Kaya kung ang naghahanap ka ay perfectong pastor, ay nagkamali ka, wala niyang perfectong pastor kahit ang pangalan kasi perfecto pa siya. So if God gives you a great man of God like Pastor Noli, please grab the opportunity to love him. Amen! Mahalin nyo na! Ito, Pastor, pag naman nagkaroon ka ng ganito mga miyembro, Diyos ko lang. Mahalin naman lubos ko. Amen! Lahat ng bagay sa buhay natin ay isang oportunidad. Minsan merong mga bagay sa buhay natin hindi na yon, kundi yung paggawa ng mabuti. Paggawa ng tama. Pagtulong. Oportunidad yan. Anumang bagay ang pwede mong ma-share is also a great opportunity that God has given you. Amen. Share it. Amen. At kung minsan napapagod tayo, dahil kung minsan pa nga ako, kung minsan kapag ka nag-i-emote yung mga OFW, nakikita ko, hindi kami, anong sabi doon, hindi kami gumagawa o dumudumi ng pera para akala nyo, isipin niyo pag nandito kami sa abroad, para bagang nasaan nila, hingi dito, hingi doon, parang pinamumukha mo sa mga taong tinutulungan mo, nasobra na sila. Which is wrong. Mapalad ka nga, dali ka kumikita. Kaya nga merong sinabi ang Bible that blessed to give than to receive. Abay, Diyos ko, kahit saan tingnan, mapalad ka pa rin. Bakit? Yung nangihingi, kaya nanghihingi yun, wala. Yung mga taong nanghihingi sa'yo, kaya nanghihingi dahil hindi sila nagkaroon ng magandang pagkakataon na kumita ng katulad ng meron ka. Pero kung sakali namang ikaw yan, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod kasi kaya ka naan dyan dahil para din sa kanila. Naniniwala ako ba kayo na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, God has a purpose. Amen. Yeah, God has a purpose. Kaya huwag suluhin. Huwag suluhin. Kaya nga sabi ng Bible, isang bagay sa Galatians chapter 6 verse 9, anong sabi doon? Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Yamang alam mong sa tamang panahon, gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng iyong mga ginawa. Biblically speaking, wala kang ginawang tama na hindi isinulat ng Diyos. Amen. Kung dito sa Amerika, lahat ng tax, alam niya kung sino at ano ang hindi nagbigay at sino ang hindi nagbigay ng tama, mas alam ng Diyos ang mga ginawa natin at ang pangako niya. You will eat the fruit of your labor. Once na nasabi mo sa sarili mo, I love to do that.
Gusto kong gawin ang mga bagay na ito, may pangako ang Diyos doon. Gagantihan kita, ang sabi ng Panginoon. Maraming reason. Maraming mga paraan na pwede mong makita na ito yung oportunidad. Pero alam niyo po ba, for me, the most opportunities that may come our way, that we must never waste or lose, is the opportunity to know Christ. Marami, yung mga nabanggit ko kanina, magkaroon ng asawang maganda, magkaroon ng mga anak na mababait, magkaroon ng mga magulang na mababait, magkaroon ng pastor, magkaroon ng miyembro, makatulong, yumaman, lahat ng iyan, oportunidad. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kung merong pinakadakilang oportunidad na kapag dumating sa buhay mo, huwag mong payagang mawala, yan ay ang oportunidad na makilala sa Kristo. Amen. Right. Believe me, beloved. And yes, sad to say, many people in our days strive with their best to gain power, wealth, and fame. But there is one character in the Bible that the main ultimate goal in his life is to know Christ. That is Apostle Paul. Siyang nagsabi, Philippians chapter 8 verse 8, Philippians 3:8, sorry, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Maliban doon, wala na siyang sinabi. I consider everything rubbish. Sabi niya, sino ba siya? Mas magaling si Paul kahit kanino. Ano ba ang narating natin? Anong credential meron tayo? Mas mataas ang credential ni Apostol Pablo. Ano ba ang mga meron tayo pagdating sa kayamanan? Mas marami si Pablo niyan. Pero may sinabi siya, ang lahat ng ito ay tinuring kong walang kabuluhan. Makamit ko lang ang pinakamahalaga. Ano yun? Yung makilala ko si Kristo. Amen. How we enjoy that we have Christ in our hearts. Hallelujah. Sometimes we have some money in our accounts, pero hindi natin maramdaman yung saya. May magagandang trabaho, kumikit. Kumisa mas marami pa yung murong natin kaysa sa samantalang yung iba nga, gusto magkaroon ng meron kayo, pero hindi magkaroon. Kaya nga alam niyo po ba yung maging kontento ka sa isang bagay, iyan ang pinakamaligayang sandali ng buhay ng mga sa'yo. Yes! Pero kung naghahanap ka palagi ng isang bagay at hindi mo na ma-appreciate, sabi ko nga, alam niyo ba, para matuto tayo, maging marunong tayong kumilala na ito'y blessing, isipin mo palagi na sa panahong walang sakit ang ngipin mo, hindi mo na ipagpasalamat, pero nung sumakit ang ngipin mo, doon mo naaalala ang sarap palang i-enjoy na hindi masakit ang ngipin. Pero sino sa inyo ang hindi masakit ang ngipin at dating ang nagpasalamat sa Diyos at sinabing, Lord, thank you! I have no toothache. Sino? Di ba wala? Wala! Maaalala mo lamang na ang sarap-sarap mabuhay nang walang sakit ng ngipin doon sa panahong sumakit ang ngipin mo at sinabi mo, anong gagawin ko? Tapos bigla maalala kahapon, hindi nga pala masakit ang ngipin mo, pero hindi mo sinabi, Lord, thank you po. Hindi masakit ang ngipin ko. You see? Amen. Ang daming bagay na pwede nating maranasan sa Panginoon. Alam niyo po, why Apostle Paul considered that everything in his life is rubbish? Because Apostle Paul doesn't want temporal things. Ayaw niya ng mga temporaring bagay sa kanyang buhay. Kaya siya rin ang nagsabi in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is sin, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yun ang gusto niya. Yung mga bagay na makikita niya pa doon sa kabila. Dahil pwede siyang madaya na isipin niya na he has everything, pero yun pala mawawala. Kaya nga I remember Job, nung mawala ang bagay, sabi niya, lumabas akong hubad at walang dala. Babalik din ako sa iyo, Panginoon, ng hubad at walang dala.
right. Dapat makakilala natin na ang anumang sinasaplot, idinadagdag at ibinibigay ng Diyos sa atin, blessing yan. Blessing na yan. Blessing na yan. Kaya nga ano nyo, minsan may karanasan ako. Ito'y taong medyo mahaba pa, kopong-kopong pa. Ako po'y nagpastor kasi ng Mindanao. At doon po sa aking kasaysayan sa pagpapastor sa Mindanao, may taon ako doon na talagang nahirapan ako. Bakit? Kasi ang liit ng allowance. Wala, hindi makakabuhay. Kaya ang aming church ay palaging may tinatawag na yearly convention. So kailangan obligado ka na pumunta ka ng Maynila, may pera ka man o wala. Kaya kaming mga pastor, naghahanap ng oportunidad na makakuha ng mga sasakyan na pwede kami makarating kahit napakahirap. Buti nga sa pinag-uusapan nyo rito, economy tsaka first class eh. Sa amin po, pinag-uusapan namin, barko lang. At yung barko ngayon, meron pang tinatawag na economy. At doon sa economy ngayon, katabi mo na yung umuugong na makina at yung usok nun, yun na yung katon mo. But one thing for sure, there's no mosquitoes. Wala lamok. Dahil walang namamatay kaysa sa amin. Wala akong pera. Sabi ko, paano po ba ito? Hindi ako po pwede pumunta ng Maynila. Ang sasakyan na aeroplano. Bakit? Walang pera ang church. Wala akong pera. Ala, nakakita ako. Sulpicio line. Nung mga panahon yung pastor. Hindi pa lumulubog. Marami nang lumubog. Yung mga matindi doon, kahit alam mo lumulubog, wala akong magawa. Kaya alam niyo ba, pagka sasakay kami doon, na-train na kami, saan kami pupwesto, anong gagawin namin, anong kukunin lifeboat, anong kukunin life vest, saan tatalon, ay naku, Diyos ko, kaya natutulog ka, alam mo kung ano naman naisip mo, kung paano ka tatakas. Dumating sa pagkakataon, bumaba na kami doon sa awa ng Diyos na karating. Ang pier po natin, ang daming mga modus operandus. Pagbaba mo sa pier o port ng Maynila, hindi ka basta-basta sasakay sa taxi. Bakit? Ibang presyo ng taxi sa loob ng pier kesa sa taxi sa labas. Pag sumakay ka dito, hindi pa nilalagay yung flag rate, may babayaran ka ng 250 o 300. Diyos ko, hindi nga ako halos kumain sa barko eh. Minsan nagkabahong pa kami para lamang makasurvive kami sa 3 days na biyahe. Pagkatapos ibibigay mo doon 300, ang pupuntahan lang sa may bandang Kamatsin. Sa banda yun, napakalapit lang. Sabi ko, hindi pa ka. Ang ginawa ko mga kapatid, natapat, alas 12:30, ang baba namin sa barko. Alauna, tirik na tirik ang araw. Dala-dala ko yung, alam mo naman pagka-probinsyano kang pastor. Ang dala mo yung akala mo, dala mo ang rep, dala mo ang lahat, dala mo ang kama. Kaya, sige. Alam niyo po bang init ng sikat ng araw? Biglang may dumaan sa aking truck. Binugahan ako, Diyos ko, nagtitimpi ako. Maya-maya nakita ko isang Chino, isang Chinese, nakaupo doon sa loob ng kanyang sasakyan, puting-puti, nakasandal doon sa kanyang napakasarap siguro, naramdaman ko yun mga kapatid ng panahon ngayon. Alam mo naman, pag wala kang ganong kasaysayan, parang ikaw ang nakakaramdam, ang sarap-sarap ng pakiramdam niya. Alam niyo po ba, nagtanong ako kay Lord, makinig kayo mabuti, alam niyo sabi ko kay Lord, Lord, di ba ako anak mo? Bakit yun? Hindi ko naman alam kung anak mo yun. Bakit siya nakakotse? Ako naglalakad. Di ba ako ang pinili mo? Ganun ang mga tanong ko. Alam mo ba, sinagot ako ng Diyos. Pinaalala niya yung madalas kong pinipreach nang sabihin ng Panginoon, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their souls? Alam niyo po ba, doon ko naalala, dito pala kahit ako'y nagtitiis ng init, may pangako ang Diyos sa akin, ako'y palalamigin. Pero kung hindi Kristiyano yung taong yun, nasa loob ng malamig niyang air condition na kotse, ngayon lang siya pinalalamig. Pero pagdating ng kabilang buhay, paiinitin na siya sa impyerno. Kaya tanong sa akin ng Diyos, sino ang mas mapalad sa inyo? Sinabi ko, yes Lord, ako mapalad. Because I have been. Sometimes ganun lang kasimple magturo ang Panginoon. Na marami tayong dapat na maunawaan na wala pa rin sasarap kung hindi ang magkaroon ka ng Kristo sa buhay. Grabe, ilang tao ang namamatay araw-araw. Ilang tao ang may
may maling paniniwala. Nag-uusap nga kami ni Reverend Noli. Napag-usapan namin yung ibang paniniwala. Pumapatay sila ng dahil sa pananampalataya nila. At iyon ay paniniwala nila sa Diyos nila. Pero alam natin mali. Pero ilang milyong tao ang may paniniwala sa ganung uri ng paniniwala. Ngayon ikaw ay Kristiyano, sino ang mapalad sa inyo? Sino ang dapat magpuri sa Panginoon? Pero kung minsan, mas malalim ang kanilang paniniwala kaysa sa paniniwala natin. Bakit ko nasabi yan? Dito sa loob ng Kristyanismo natin, magkatampuhan lang ng konti, awatan eh. Hello? Hindi nga lang matrato ng maganda para sa kanyang gustong pagkaranda, pero tinarato naman ang tama. Para sa kanya unfair pa rin. Awatan eh, naghahanap ka. Di ba? Tsaka minugi eh. Ang pastor, kahit sino ang daling miyembro, anong klase ng mga problema ang ugali ng mga tao niya, wala kami magagawa kundi tanggapin. Tama? Pero ang mga miyembro, merong karapatan na mamili kung sino ang gusto maging pastor. Pero kami, walang karapatan na ibinigay ng Diyos na mamili kung sino ang pwedeng maging miyembro. O ikaw pasaway ka, dyan ka. Ay, ito mabitaw dito ka. O ikaw hindi ka nagtatouch, dyan ka. O ikaw nagtatouch, dito ka. O ikaw pala hindi ka, dito ka. O ikaw pala si Mahmud ka, doon ka. Pwede rin kami mamili. Sa totoo lang, nasa inyo lahat ang pagkakataon eh. Amen. Pagkakataon na kung gusto nyo umaten o hindi, pwede. Kung gusto mag-tithe o hindi, pwede. Kung gusto tumulong o hindi, pwede. Pero pastor, kahit tayo mag-preach, hindi mo pwede. Dahil wala mag-preach. Di ba ba? Gusto magpahinga, napapagod. Walang magawa. Bakit? Siya ang pastor. So, for me, it's time for you to appreciate that you have a great pastor. That pastor. Ito'y gawin na, parang hindi ko palakpak ha. Dapat po bilang mga Kristiyano, as Christians, we must show to the world that we are proud and happy and honored because we have Christ. Amen. Dapat ganoon ang paninaw natin. Samantalang ang paniniwala nila, masabi ko sa inyo, pastor ako sa Mindanao eh. Merong gustong kumilala kay Kristo eh, isang Muslim. Ano? Aba, ayaw. Kahit gusto-gusto ang pananampalataya ang tinuturo sa kanya, ayaw. Ang katuwiran ano? May batas pala sa kanila. Kapag ang isang tao ay umalis sa kanilang samahan, ang tawag doon traitor. Traidor. At ang batas ng kanilang relihiyon, may karapatan ang miyembro ng kanilang isa sa pamilya ang pumatay sa taong iyon na kamag-anak nila bilang isang traidor ng pananampalataya. So my friend, napakapalad natin. Nasa atin ang lahat ng luwag. At ang lumabas pa nga, sa sobrang luwag ng ating pananampalataya, minsan natuto tayo maging abusado. In-abuse na natin ang kalayaan, ang kagandahan, kalooban ng Panginoon. Sandali mo natin bigyan ito ng tapat. Sandali natin bigyan ito ng lalim, ng lagkit, at sabihin natin, kung nakapagpapakita sila ng kanilang loyalty commitment sa church, sa Panginoon, sa pastor, sa kapatiran, bakit di natin magawa? Gayong tayo lahat ng totoong mga Kristiyano. And then, siguro po, idagdag ko ito. Isang oportunidad, maliban doon sa makilala sa Kristo, yung oportunidad na makapaglingkod sa Diyos. Opportunity to serve God for me is the most important opportunity. Sinabi po ng Colossians 1:16, for in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Yun po ang isang bagay na dapat natin matandaan. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Siya ang lumikha sa atin, kaya dapat din tayong maging para sa Kanya. So walang gustong gawin ng Diyos sa atin, hindi gamitin niya tayo. Kaya kung minsan sa isang church, ewan ko kung nangyayari dito yan, pag binibigyan ng pagkakataong maglingkod, ayaw. Binibigyan na sa kanawa rito, Pastor Noli, Reverend, na meron kang inassign, please, ikaw mag-exhort sa offering ha. Ang sabi, Pastor, pag inassign mo ako sa offering, hindi na ako atin.
Ay, sige, huwag ka lalaan. Huwag ka lalaan pa kung Diyos yung mababawasan. Pipito na nga tayo mababawasan pa. Nakakita naman kayo ng ganyan na kapag bibigyan ng trabaho sa Panginoon, ay, sister, ikaw sa ganito, ay, sir, opening ka, ay, halos talikuran ng pananampalataya at sasabihin, huwag na lang ako dyan, pastor, pakiusap lang po, magkakaganit tayo. May mga ganun pang pananakot. May ganun pa. Pero alam niyo ba, walang ibang gusto ang Diyos habang ikaw at ako ay nabubuhay at nananampalataya, kundi ang magamit para sa Kanya. Amen. Right. Actually, kinukonsidera nga ng Bible na kapag ikaw ay hindi ginagamit ng Diyos o ginagamit ng Diyos, ang tawag niya sa ginagamit, novel things. Pero kapag hindi ginagamit, unnovel things. Dahil kinikilala tayo ng Diyos as tools in the house. Kapag ka nagagamit ka, ang tawag sa'yo expensive. Pero pag hindi ka ginagamit sa loob ng simbahan, you're cheap. Ang tawag ng Diyos sa'yo, honorable. Kapag ikaw ay ginagamit ng Panginoon, pero kapag hindi ka ginagamit, ignoble. Kapag ginagamit ka ng Panginoon, yung sabi ng Diyos sa'yo, ikaw ay honor. Pero pag hindi, ay dishonor ka. Ito po ay napakaliwanag, mga kapatid, na sinabi sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Ang ganda. Reason why we need to grab the opportunity to serve Him. Because life that is not used for the glory of God and for God is useless. Amen. Anumang bagay na buhay ang hindi nagagamit para sa Diyos, walang kabuluhan. Tinuturing ka pala ng Diyos at ako na walang kabuluhan. Gusto ko pong kunin sandali ang pagkakataong ito. Alam niyo po ba, doon sa mga ginagamit ng Panginoon, Paul, Eunice, yung ating pong pastor, musician, lahat tayo na mayroong katungkulan sa church na ito. Huwag niyo na pong sabihin sa sarili ninyo na pwedeng iba na lang. Na pwede ba iba na lang? At mas lalo wag po ninyong kapapaguran ang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Ang sarap nga po ng buhay ninyo. Sa totoo lang. Kung ikukumpara ang paglilingkod ninyo sa paglilingkod namin o ng maraming Kristiyano doon po sa lugar na kung saan ay hindi katulad ng bansa ninyo, mga kapatid, baka po marahil lamang lang kayo sa amin sa dulyan. Pero pagdating sa lamang sa paghihirap at lamang sa dedikasyon, baka lumawang kami. Una, wala naman din kasi kami trabaho, kaya maglilingkod na lang kami. Kaya naiintindihan namin kayo. Pero sana naman at dalangin ko sa Panginoon, kung sakaling ginagamit kayo ng Diyos sa anumang bagay, pagkakaloob, pagbibigay, pagtulong, pagsuporta, gawin nyo na ito ng galing sa puso ninyo. Amen. At huwag nyo nang pagsisihan. Kung tumutulo ang pawis nyo, ginugutom kayo, sabihin nyo sa sarili ninyo, salamat dahil naging kasangkapan pa ako. Hindi ba kayo nagtaka? Pwede naman gumamit ang Diyos na mas magaling kaysa sa inyo. Pero kayo ginamit ng Panginoon. Bakit? Dahil mas naniniwala ang Diyos kayo. Amen. Kung ayaw tayo, maraming ipapalit ang Diyos. Pero huwag mo nang intayin pa na inalis ka na ng Diyos, doon mo ma-realize ang sarap pala na ang buhay ay ginagamit ng Diyos. Si Pastor Joel po, nung dumating sa akin ang buhay na halos hindi ko na maramdaman ang sarap ng paglilingkod. Ang hirap eh. Dumating sa buhay namin na uuwi ako galing sa Bible study noong mga panahong iyon. Walang pagkain. Galing ako sa Bible school sa bundok, sa Bible study sa bundok. Ang gagawin po namin, maglalakad lang. Walang sasakyan eh. Pagdating sa bahay isang araw, hindi ko makakalimutan, inabutan ko ang asawa ko, umasa siya na ako magdadala ng pagkain. Ako naman umasa na siya magluluto ng pagkain. Alas 12:30 ng madaling araw halos, hating gabi kung sa inyo man. Dumating ako sa bahay, no food! Gutom na gutom kayo. Kanina nga si Pao talagang habang nag-ayos siya, talagang sunod na niya. Mommy, please get some food! Bakit? Eh, gugutom eh. Alam niyo ba kung nagugutom? Huwag mo nga kausapin, tatamahan ka. Umasa ako na may pagkain, umasa siya na may dala ko. Pagdating doon, alas 12 ng madaling araw, alas 12:30. Sabi ko, ma, pasensya ka na, naglakad lang ako, layo. Nabilo niyo naman po yung assignment ko. Alam mo ba yung assignment ko kung saan? Sa Barrio Kapot. General Lim na ngayon. Alam niyo po ba kung saan ang kapot na yan? Malapit yon sa bundok ng Korokan. Ha? Malapit sa paanan ng bundok ng Hibok-Hibok. Ako, Diyos ko, sa pangalan na lang ang layo na. Uncivilized na, di ba? Dito, gaganda eh, ha? Grendel, mga ganun sa aming kapot. Ang layo, di ba? Alam niyo mo ba, dumating sa pagkakataon pag-uwi ko,
hinihintay na, unang baby namin, si Sheena, kaya nga, ako ang may kasalanan kay Sheena, bakit yung ganda niya nabawasan pa eh? Ha? Sabi ko, kain na tayo. Sige, anong dala mo? Sumagot naman ako, wala kang niluto? Ay, bakit hindi ka nagluto? Wala naman ako niluluto. Bakit hindi ka nagdala? Wala naman akong dala. Ay, Diyos ko! Alam niyo po ba? Talagang, tayo ko kung ano naramdaman ni Pastor nung nabalitaan niya na may nangyayari. At si ate may nangyayari sa kanilang napakaliit na anak. Na si Ronnie. Gusto, alam niyo ba naramdaman ko? Gusto kong ituro ang kamay ko sa Diyos. At alam niyo po ba ang itinuro ko pa noon? Ang maligayang buhay kay Kristo. Tanda-tanda ko yan! Ang maligayang buhay kay Kristo. Uuwi ka walang saya. Walang ligaya, wala lahat. Alam niyo po ba, gusto ko nang ituro ang Panginoon at sabing, Lord, bakit? Hindi ba? Nagtipid ako! Sabi ko, pwede pa, may magagawa. Ano ba meron dyan? Dad, walang laman ang rep. Nag-rep sila. Ano yan? Mami, tumingin ka ako na meron dyan. Sumigaw asawa ko para makakita ng ginto. Daddy! Daddy, ano? Meron dito patola! Ano nga mga lagi ko minsan doon eh. Patola, kamote, kalabasa. Napakadalang magbigay ng mga tao doon ng pera kasi wala din silang pera. Sabi ko, okay. Anong karne dyan? Anong wala nga? Ay, anong sasama natin dyan? Meron dito sibuyas. At saka bawang. At saka asin. Akin na ka ako. Inuukan ko. Talagang ayoko magalit. Pagkatapos, tingin ako kay Lord. Parang gusto na sabihin, bakit mo ako ninabayaan? Magandang buhay. Parang mga ganun. Eto na po, nung niluluto ko na, walang amoy. Wala akong manlanlansa. Minsan naghahanap ka rin pala ng lansang amoy. Wala talaga eh. Lasa, gano'n na. Kinuha ko. Okay ma, kain na tayo. Tinikman namin pareho. Diyos ko ay pumasok dito. Alam niyo doon ako umiyak. Tapos sabi ko sa asawa ko, bakit ganito? Parang hindi. Alam niyo ba ginawa ng asawa ko? Tinakpan niya yung bibig ko. Sabi niya, isipin natin. Kung sasalita na, lahat ng susunod na salita, masasaktan ng Diyos. Ibaling tayo na masaktan. Wala ng Diyos. Alam lahat ng Diyos ang ito. Alam lahat ng Diyos, makatarungan siya, Daddy. O sige, kain. Ay, pinasarap ng Diyos. Pastor, hindi ka na ako kinain natin doon sa Armenian ba yun? Ay, sabi tayo kukuhain sa Vegas. Wala yun. Nung kinakain kami ng Diyos, tinola lang yun. Patola lang yun na naglasang tinola, bata. Ang sarap. Pagkatapos namin kumain, in-enjoy namin ang buhay. Talagang mo ba? Kinabukasan, nagpadala ang Diyos ng napakaraming blessing. Dahil hindi kami nagligtaw sa Diyos. At doon ko nakita, ang sarap pala na maglingkod sa Diyos. Pero nung ako ay nagpabaya sa ministeryo, napagod sa paglilingkod, kinalimutan ko ang paglilingkod. Inalis niya ako ng Diyos. 3 taon, mga kapatid. Binaling ako ng Diyos doon sa isang sitwasyon na talagang wala akong karapatan mag-preach, wala akong karapatan magbasa ng Bible, lahat ng barong ko, tinago ko sa baon! At huwag mo ko tatawagin yung pastor na sasabihin ko siya, hindi ako pastor. Ayoko na ng Kristyanismo, ayoko na ng parang, nagtayo na nga ako ng bilyaran eh! Ayoko na! Dahil nagkamali ako, ang kasalanan, Jay Wing, hindi naman murder. Diyos ko, sabi ko, ayoko na. Kasi nga, may kasalanan ako. Naglilingkod ako noon, pero abuso na ako. Ang gusto ko mag-invite sa akin, malaking church, pagkakakaunti na ang miyembro, tamlay ko mag-preach. Pagkakakaunti, wala kagana ka na. Pagka nasa bundok, wala kagana ka na. Pero dali mo ko sa mga magaganda si Papa, ay! Ha! Mali. Dapat ang totoo palang manggagawa. Kung saan ka gustong gamitin ng Diyos. Marami, konti, malaki, maliit. Hindi kailanman nagbago dapat ang puso ng gana maglingkod ng tao ng Diyos. Amen? Amen. At nakita ko ang saya dahil nung ako hindi na pinaglilingkod ng Diyos, may nagpipreach, mas marunong ako eh. Eh, tinuruan ko lang eh. Sila po yung mga dinisciple ko lang. Ako na andun sa likod. Siya ngayon ang binigyan ng pagkakataon. Nandun ako.
Baka sinabi ko, yan ang sabi mo, yan ang sabi mo. Hindi sinabi, ay sayang. Alam niyo po ba umiyak ako, bakit? Kinulat ako ng Diyos. In-expose ako ng Diyos. I-review ako ng Diyos at nasabi, alam mo lahat. Pero ang bendisyon ko, wala sa iyo. Kaya doon ko nakita, wala palang pinakamaligayang sandali ng buhay, kundi ang makitang ginagamit ka ng Diyos kesa sa lahat ng bagay. Can you say a big amen? Can you say, amen! Kaya huwag yung pagsisira ng pagkakalingkod. Ano ito ang pinakahuli? The things that we do for the kingdom of God will last for eternity. Yun po ang isang bagay na gusto kong sabihin. Una, yung buhay na hindi ginagawin sa Diyos, walang kabuluhan yan. Pero, ang isa pang bagay na dapat mong i-grab ang oportunidad na maglingkod sa Diyos. Bakit? Ano man ang ginawa mo sa kaharian ng Panginoon, yun na ang aalalahanin sa kabilang buhay. Ako po saludo sa mga doktor. Kumikita bilang doktor sa mga marketing, ano tawag yan? Ang trabaho nila example ay architect, engineer. Di ba? Lahat yung pinapakinabangan natin. Kapag ka doktor, nagsabi ito, bilhin mo, sumusunod ang mga mga pasyente. Kuminsan pa nga, operahan eh. Sa amin may wave na tinatawag eh. Basta alam ko meron dito, tsunami pa nga. Ano? Pagka meron kang bato dito sa kidney, o kung ano, tapos i-wave daw para mawala. May mga ganun silang sinasabi, bato sa abdo, mga ganun. Ewan ko, baka wave lang ng doktor sa amin yun. Magbabayari siya 45,000. Pagkatapos tatanungin ng pasyente, sigurado ko bang mawawala yung bato ko sa bato? Hindi mo, pwedeng hindi. Pero yung sure, magbabayad ka. Am I right? Pero ang tiyak, magbabayad ka. Pero pumabayad kang tao. Hello? Pumapayag kang tao. Ang bayakalain mo ba naman? Doktor siya. Kaya lahat ng gusto niyang sabihin, masasabi niya. At siya'y nakikinabang sa kanyang pagiging doktor. Pero gusto ko pong ipaliwanag sa lahat. Hindi ko po kinakontra. Kung ano meron kayong mga tinatawag na profesyon. Isa lang ang gusto kong sabihin ng paalalahanan tayo natin. Ano man ang meron tayo na pinapakinabangan natin ngayon? Pinakikinabangan lang natin yan ngayon dito. Pero pagdating ng kabilang buhay, walang itatanong ang Diyos kung doktor, engineer, o kahit sino ka. Ang itatanong ng Diyos sa iyo ay simple lang. Gaano mo ginamit ang buhay mo sa akin? Dahil yun lang ang pag-uusapan natin pag humarap ka sa akin. Yun lang. Hindi ko pinag-uusapan ng Diyos. Ano ang nabili mo? Ano ang naging kayamanan mo? No. The only thing that God asks to all of us is how you use your life for my glory. Amen. For my glory. Meron ba nun, Pastor? Meron. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. By the grace God has given me, I laid the foundation as wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their works will be shown for what it is. Because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flame. Dito po makikita natin klaro. Ano man ang ginagawa natin, kailangan may klase, may quality, may dating. Kaya nga dapat maunawaan natin, may trabaho ang mundo pag ikabubuhay, pero huwag ka nilimutan ng pantrabaho, panlangit, dahil yun lang ang mananatili. Amen. Darating din ng araw, na kapag katapos na tayo sa buhay na ito, harap tayo sa hukuman ni Kristo. Uulitin ko, walang itatanong kung ano man ang nakamit mo sa buhay na ito. Ang itatanong ng Diyos, gaano mo ginamit ang buhay mo para sa Kanya. Iyon ang pag-uusapan. At ang panghuli, at ako po'y patapos na, why we need to grab the opportunity to serve God? Because life is short. Napaka-iksi ng buhay. Pumupunta ang Pastor Noli sa mga taong tiyak na mamamatay. Isang araw,
Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Dalawang patay. Ha? Yung isa naman, naiinip pang mamatay. Bakit? Hindi pa kasi siya makauwi. Dahil, hinihintay pang mamatay. Iyon ang buhay. Tanggapin natin ang isang katotohanan ng lahat ng mamatay. Pero alam niyo po ba, dapat mas lalo tayong alerto dito. Dahil, ang buhay, hindi mo alam kung kailan mawawala. Hindi mo pwedeng sabihin, pagtanda, mawawala ka na. No! Ang daming paraan para mapatunayan na ang buhay walang pinipili kung kailan mawawala. Pumunta tayo sa mga simenteryo, makikita mo, meron doong mga nicho na medyo maliit, medyo malaki, malaking-malaki. Ang ibig sabihin, bata, binata't dalaga, at pinakamatatanda, pwedeng abutan ng kamatayan. Pero isa lang ang alam ko. Ilang taon na po ba tayo kung di tayo namatay ng mabilisan? O sige, sabihin natin, sagarin natin ang buhay. Ang Biblia nagsabi sa atin, sa aklat ng Psalms 90 verse 10 to 12, our days may come to 70 years or 80. Tinatanong ko sa sarili ko, ilang taon ba ako? Kahit hindi nyo po na itatanong dahil hindi nyo maahalata, looking young, 45 na po ako. Akala nyo 35? 45 na ako. So kung 80 years old akong ialaw ng Diyos na buhay, Diyos ko, 35 na lang ako! At ang malupit dyan, ang sabi pa, kung bibiyayaan ka pa ng Panginoon. Pero talagang itinagdalang ng Diyos sa tao na siya'y mabuhay, na ang lahat pwede niya pang i-enjoy, 70 years old. Bonus mo na ito ay mag-18. Pero jackpot mo pagka ikay nag-100. Kaya sinasama ka na sa Guinness Book of Record. Ha? Dahil yun ang isang bagay na himala. Isang bagay na pagpapala. Pero one thing for sure, sinabi ng Diyos, dapat mo maunawaan that our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow. But for they quickly pass. If we fly away, if only we knew the power of your anger. Your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Binibilang pala ang tao. Nakakala natin tuloy lang. Nakakala natin yung mga nabibili nating mga kabuhayan sa buhay. Ilan na ba ang bahay ko? Ilan na ba yung ako? Ilan? Hindi pala yan. Ang binibilang pala, bago mo simulan ang mga trabaho mo sa bawat araw, pag binigyan ka ng Diyos ng sikat ng araw, Lord, nadagdagan naman ang araw, ang buhay ko. Lord, bigyan mo ako ng dunong. Magamit ko ang buhay ko ito para sa'yo. Yun yun. To gain wisdom. Give me, Lord, yung wisdom. Para makita ko na ang buhay na dumarating sa akin, ay dapat yung gamitin para sa'yo. Beloved, maraming pagkakataon na dumarating sa atin na binibigay ng Diyos. Pero kung minsan, no ways, because we don't understand the importance of opportunity. Alam niyo, may maraming tao sinasabi, tsaka ako naayusan ang buhay ko dahil mahaba pa naman ang buhay ko. Tsaka ako nabibigay ang best ko dahil marami pa akong trabaho. Pagka nakalibre-libre na ako, ginawa ko parang sekundaryang bahagi ang buhay niya ang Diyos. Para bagang ang lahat na lang sa buhay niya, kanya. Nalimutan niya lahat ng nasa kanya sa Diyos. Walang dapat ipagmalaki sino man sa atin. Kaya meron ako naalala, isang reyna ng Inglaterra ang lumabas sa kanyang nasasakupan at tumingin sa mga tao sa paligid niya. Alam niyo ba sa kanyang pagmamasid, sa kanyang pagtingin, sa kanyang nasasakupan, inabot siya ng gabi. At sumamama pa raw umulan. Alam niyo po ba itong Queen of England na ito? Napunta at nakisilong sa isang napakaliit na bahay. Kumatok ang hari ng ang reyna ng England at ang sabi, will you please give me umbrella or what? Alam niyo po ba yung kinatok ng may-ari ng bahay? Nagreklamo na sabi, sino ka ba? Natutulog eh! You see? At nung malaman niya kung anong kailangan, binigyan ng isang sakong luma at sinabing, umalis ka na rito. Inaabala mo ang pagtulog ko. Kinabukasan, nagulat itong may-ari ng bahay dahil dumating sa kanya ang libu-libong kawal ng kaharian at dumating ang isang napakagandang karuwahe na sakay ang reyna ng England. O, Inglaterra. Alam niyo po ba? Pagbaba po doon, nakita at na-recognize kagad ng babaeng ito kung sino ang bumaba. Ang kanilang reyna. Sumampa siya, lumuhod siya at nagpuri.
Alam niyo po ba, nagulat ang babae ito dahil daladala ng reyna ang sakong sira-sira na pinagamit niya ng gabi. At ang sabi, pabayaan mong ikay aking pasalamatan. Sumagot siya, 10 sa pagpapahira mo sa akin ng sakong ito. At dahil dito, ako'y nakauwi sa aking kaharian. Bakit gulat ng babae at sinabi, kayo po ba yun? You see? Kayo po ba yun? Naku po, kung nalaman ko lang kayo yun, hindi ko po sana ginawa ang kabangitan ng aking pag-uugali. Sana po'y pumili pa ako ng napakagandang pantakip sa inyong ulo. Sana po'y ako pa ang nag-alalay dito hanggang sa makarating tayo sa kaharian. Sumagot ang reyna. Yan ay kung alam mo. Yan ay kung alam mo. Lumalabas. Alam mo man o hindi ang araw ng buhay. You must give your very best for the glory of God. Because you know why? That is your opportunity. Let us pray. Father in heaven, in the name of Jesus, we thank you for allowing me, Lord, to share your word. Lord, make that word be a rhema to their hearts. Bless them. Bless them. Bless them. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tumayo po tayong lahat. Let us all stand and let us just thank the Lord for the word that has been preached. Kayo po ba yung naminister sa gabi ito? Kumusta po ba ang Panginoon? Thank you, Father God. Thank you, Lord. Let's just worship the Lord. Let's sing the song, How Great is Our God. The chorus lang. Thank you, Father God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. He is the name that is above every other name. He's the name above all names. You are worthy of our praise. And our hearts will sing. And our hearts will sing, how great is our God. Proclaim how great He is by lifting up your hand and singing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Then sings my soul, then sings my soul, my
salamat, Panginoon, sapagkat we know, Lord, that as we continue to live, we will not lack the opportunity. Patawarin mo kami kung may mga oportunidad sa aming mga buhay na aming napalampas. Teach us the importance, Lord, that it is not somehow the presence of opportunity, but the urgency to grab it when it comes. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan na ma-recognize at makilala ang mga bagay na dumadaan sa aming buhay. And Lord, be it as you may, if we have passed kung aming mga napalampas ang ilang mga opportunities sa aming mga buhay, marapatin mo po na sa iyong kaulooban ay ulitin mo. Sa gayong bagay mapatunayan namin sa iyo, Panginoon, ang kahalagahan ng mga oportunidad. Lalo't higit ang mga opportunities to thank you, to serve you, to live for you. Hindi man namin mabalikan ang mga nakaraang taon, nakaraang panahon. Salamat sapagkat patuloy mo pa rin kami pinagkakatiwalaan ng buhay. At habang kami may buhay, ang buhay na ito ay gagamitin namin to grab every opportunity to do good, to appreciate, to smile, to be a blessing, to be an encourager sa mga tao. And teach us, Lord, to know that ang buhay namin po ay representative mo dito sa lupa. That we may grab every opportunity to serve you in our own small way. Sapagkat ang sino mang tumulong, kailanman hindi magkukulang ng tulong. Ang sino mang nagbigay ng pag-ibig, kailanman hindi magkukulang ng pag-ibig. Ang mabilis na nagpala, kailanman ay hindi mauubusan ng mga pagpapala. And Lord, teach us those gentle but truth jewels in life, na ang buhay namin ito ay para lamang po sa iyo. Give us all a good weekend ahead. Bayaan mong gugulin namin ang weekend na ito sa aming pamilya, sa aming pong mga taong minamahal namin sa aming pong mga buhay. Lord, we thank you for the life of Pastor Joel. You never fail, Lord, to use him to motivate us, inspire us, and convict us. Bagamat alam namin mahirap mawalay sa simbahan, mahirap mawalay sa pamilya, Lord, may we treasure ang kanya pong mga pagpapagal para sa amin on this side of heaven. Pagpalain mo si Cecil at ang kanyang dalawang anak, ang kanyang simbahang iniwanan, pag-umapawin mo ng pagpapala sapagkat they sacrificed their senior pastor to us at kami naniniwala sila din naman ay hindi magkukulang ng mga pagpapalang nagmumula po sa inyo. We thank you, Lord, baguhin namin nawa ito habang kami nabubuhay. We thank you, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Kaya pala, I fail to welcome Pastor Obet from Bataan. Kaibigan ni Pastor Joel. Kasama natin niya. So God bless you po. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat and have a victorious, enjoyable weekend with your family and whatever you plan to do. Thank you. Josh.